Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon tungkol sa malawakang katiwalian sa mga flood control project sa bansa, unti-unti na ngang nalalantad sa publiko ang mga personalidad sa DPWH na nagpapasasa di umano sa pondo ng mga proyektong dapat sana ay magliligtas sa ating mga kababayan mula sa perwisyo ng baha. Ang atensyon ng bayan na kamakailan lamang ay nakatutok sa mga contractors, ngayon ay unti-unti nang nalilipat sa 5 individual na bumubuo daw ng sindikato ng mga ghost project at substandard na materyales sa loob mismo ng DPWH Bulacan 1st District. Sila ay sina Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Asuncion, RJ Tomasig at Edric San Diego, na kamakailan lamang ay binansagan ni Senator Ping Lacson bilang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ayon kay Lacson, modus daw ng mga ito na manghiram ng lisensya ng ibang kontraktor para ipang-front sa proyekto. Pero ang totoo, sila ang mag-i-implement ng project at hindi ang kontraktor. Sa ganitong modus, titipirin nila ang pagkakayari sa proyekto para maibulsa ang pondo at bibigyan lamang ng kaunti ang may-ari ng lisensyang hiniraman. O kung hindi naman, bubuo sila ng isang ghost project, ilalagay ang pangalan ng kontraktor na hiniraman ng lisensya at ibubulsa ang pondo. Ang tanong, sino-sino nga ba ang 5 ito? At bakit nasisikmura nilang gawin ang ganitong karumal-dumal na pananamantala sa pondo ng bayan? Saan nga ba sila humuhugot ng lakas ng loob? Mayroon bang mas malalaking isda na nasa likod nito na nagbibigay sa kanila ng proteksyon para gawin ang mga bagay na ito? Sa naunang privilege speech ni Senator Panfilo Lacson sa Senate Hall, ibinulgar niya sa publiko ang tungkol sa di umano'y sindikato daw sa loob ng DPWH 1st District ng Bulacan. Una niyang pinangalanan ang 2 opisyal na bahagi daw ng sindikatong ito na sina Engineer Henry Alcantara at OIC Bryce Hernandez. Inilarawan niya ang dalawa bilang mga taong mapagmahal sa pera at laman ng mga kasino. Ayon sa may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos, siya daw ang personal na inuutusan ni Bryce Hernandez para manghiram ng lisensya sa ibang kontraktor na ipo-front sa kanilang bubuing proyekto. Kasama daw ni Hernandez sa modus na ito si Engineer JV Asuncion. Papasok ang pera sa bank account ng kontraktor dahil sila ang naka-front, pero kalaunan ay matatransfer ito sa bank account ni Sally Santos. Dadalhin ni Santos ang kahong-kahong pera sa opisina ni Hernandez at bilang kabayaran sa kanyang serbisyo, bibigyan siya ng 3% dito. Bilang kabayaran naman sa kontraktor na hiniraman ng lisensya, bibigyan siya ng 2.8%. Ayon kay Sally Santos, umaabot na daw sa nasa 1 bilyon ang perang na ipapasok niya sa engineering office ng Bulacan 1st District mula pa noong taong 2022. Si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag... So ulitin niyo po, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez ay humiram kayo ng lisensya sa mga kontraktor. Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa 2 ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad. Yes po, Your Honor. Yung modus doon, yes po, Your Honor. sila nagsasabi kung sino magiging kontraktor, Yes po, Your kung Honor. sino yung ihiraman ng lisensya. Yes po. So, maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto. Yes po, Your Honor. Nila ko po kay Engineer Bryce Erickson Hernandez yung halaga ng siningil po nila.
So kayo mismo nagbigay. Yes po, Your Honor. Kanino yung binigay? Sa kanila po. Sa Eh, kanya ikaw, po, ikaw opisina. magkano ang sayo? Yeah. 3% lang po, Your Honor. Ano po ang nakukuha yung kapalit? May naiiwan po ng konting ano po, may porsyento po. Ilang porsyento? 2.8%, Your Honor. Tanong ngayon ng napakaraming tao, ano ang nagbubunsod sa mga corrupt officials na ito para sipsipin ang dugo ng taong bayan? Bakit tila wala silang kabusugan sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Isa sa mga nakikitang rason ng walang humpay na pagnanakaw sa pondo ng bayan ay ang kanilang bisyong pagsusugal. Hindi itinatanggi ng mga tinukoy na opisyal ng DPWH Bulacan na sila nga ay nagkakasino kahit bawal ito sa mga opisyal ng gobyerno. Mismong ang head pa nga ng engineering na si Henry Alcantara ay umamin na nagsusugal nga sila sa kasino kasama si Hernandez at iba pa. Mayroon pa nga silang mga alias na ginagamit sa oras na pumapasok sila sa kasino. Mga alias na hindi lamang basta sa salita, kundi nakalagay din sa kanilang LTO license. Si Henry Alcantara ay may alias na Joseph Castro Villegas. Si Bryce Hernandez ay may alias na Marvin de Guzman. Si JP Mendoza ay may alias na PJ Castro Asuncion. Si RJ Domasig ay may alias na Sandro Bernardo Park at isang kontraktor na nagngangalang Edric San Diego na hindi gumamit ng alias. Pero ang palusot ni Alcantara, minsan lang naman daw ito, mga 2 hanggang 3 beses isang buwan. Ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Naglalaro kayo, kasama po siya. O, Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Mga ilang beses po kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Pero ang tanong, gaano kalaki ang natatalo sa minsan? Ayon sa dokumentong ipinresenta ni Senator Rodante Marcoleta, nakakalula daw ang halaga ng perang na ipapatalo ng grupo sa sugal. Nananalo pero madalas ang talo at mas malaki ang natatalo kaysa sa napapanalunan. Noong March 2025, okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito Kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Pero ang sinabi ni Senator Marcoleta ay tip of the iceberg pa lamang dahil ang tunay na figura ng halagang naipatalo talaga ng grupong ito ay umaabot sa tumataginting na 950 million pesos ayon sa datos na nakuha ng mga staff ni Senator Ping Lacson sa PAGCOR. Base sa record na ito, si Bryce Hernandez ay nagpatalo na ng halagang 435,042,998. Si JP Mendoza ay nagpatalo na ng 418,656,672. Si Henry Alcantara gamit ang kanyang alias na Villegas ay nakapagpatalo na ng 36,736,961. Si Domasig ay nakapagpatalo ng 16,944,930 habang si San Diego ay may 42,442,472. May mga pagkakataon din silang nananalo sa sugal, pero may lead na nakuha ang senador na hindi totoo ang mga pagkapanalong ito, kundi isang uri lamang daw ng money laundering. Iko-convert ang cash into chips at kapag natalo ng kaunti, iko-convert ang chips sa cash. Dahil galing na sa kasino ang pera, nagmumuka itong clean money o legal na panalo. Nang malantad sa media ang pangalan ng 2 opisyales sa Bulacan, hindi pa rin daw nagpatinag si Hernandez sa pagpunta sa mga kasino. Sa katunayan, noong September 1, 2025,
May record na pumasok si Hernandez sa isang kasino at nagsugal pa habang nagaganap ang hearing sa Senado. Samantala, ang huling record naman ng pagpasok ni Alcantara sa kasino ay noong August 1. Si Cedric San Diego ay noong August 31 at August 31 din si Asuncion. Ibig sabihin, habang patuloy sa paglilimas ng tubig baha ang mga taga Bulacan, patuloy naman sa pagpapasasa sa mga nakaw na yaman ang tinaguriang BGC Boys. Pero kahit nadidiin ang pangalan ngayon ng 5 ihinyero ng DPWH sa issue ng matinding korupsyon, hindi nagpaiwan ang mga ito ng hindi nakakabawi. Sa katunayan, sa hearing ng House of Representatives, binawian ni Bryce Hernandez si Senator Jinggoy Estrada at idinawit ito sa issue ng korupsyon na kanilang kinasasangkutan. Si Senator Jinggoy Estrada ay isa sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee at talagang naggisa sa mga personalidad na ipinatawag ng Senado, kabilang na si Hernandez. Madidinig pang sinabi ni Hernandez sa harap ng mga kongresista ang mga salitang akala niya ligtas na siya, na ang tinutukoy niya ay si Senator Jinggoy. Ang boss ko po si Boss Henry Alcantara at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Ipinakita ni Hernandez ang isang larawan kung saan magkasama sina Jinggoy Estrada at ang kanyang boss na si Henry Alcantara. Ang larawang ito daw ay kuha umano sa birthday ng nasabing senador na ginanap sa Soler. Dagdag pa ni Hernandez, super close nga daw ng kanyang boss at ni Senator Estrada, kabaligtaran ng sinabi ni Estrada na hindi niya kilala si Alcantara. Sa gitna ng hearing, 2 larawan ng limpak-limpak na salapi ang ipinakita ni Hernandez sa komite na ayon sa kanya ay itinambak lang daw sa kanyang opisina. Inutusan umano siya ng kanilang boss na si Alcantara para isegregate o ayusin ang pera bago ito i-deliver sa mga taong pagbibigyan nito. Dagdag pa ni Hernandez, tanging si Alcantara lamang daw ang nakikipag-usap sa mga politiko. Ayon pa kay Hernandez, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva at ang kakaresign pa lang na si DPWH Undersecretary Robert Bernardo sa mga di umano ay tumatanggap ng kickback sa flood control program. Si Bernardo ang itinuturo ni Hernandez na patron ni Alcantara sa DPWH. Sino po sa Department of Public Works and Highways yung kanyang patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Kwento ni Hernandez, 30% daw ang hinihinging kickback ni Senator Jinggoy Estrada sa proyektong nagkakahalaga ng 350 million pesos at 30% din sa 600 million pesos na halaga ng proyekto ang hinihingi naman ni Senator Villanueva. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Kung totoo ang akusasyon ni Hernandez, lumalabas na makakatanggap ng 105 million pesos si Estrada habang 180 million pesos ang kay Villanueva. Maliban dito,
Inilabas din ni Engineer JP Mendoza ang isang disappearing text message mula daw kay Senator Villanueva. Ayon sa text message ng senador, tila nakalimutan daw ni Secretary ang effort na ginawa niya para sa flood control projects at sa budget ng DPWH sa susunod na taon. Meron din daw ipinangako ang Secretary sa kanya na ang sabi pinakamababang pangako na ikinumit ng isang DPWH Secretary. Sinend daw ang message na ito kay Henry Alcantara at ang tinutukoy umano na Secretary ay walang iba kundi si Secretary Manuel Bonoan. Sagot daw ni Alcantara, pag-uusapan po namin bukas boss, so can relate to Secretary. Sabi pa daw ni Alcantara, yes boss, see you po bukas 6 PM sa JIL. Sumagot daw si Villanueva at sinabing majority leader siya, hindi congressman o isa lamang CA member. Sumagot si Alcantara, yes boss, I will. Sumagot ulit si Villanueva at sinabing may atraso ang DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he is not respecting me. Bukod dito, inilabas din ang isang text message mula naman sa di umano'y staff daw ni Senator Jinggoy Estrada na nagngangalang Beng Ramos. Tumutukoy daw ang text message sa isang proyekto na ibinigay ni Alcantara sa staff ni Jinggoy gamit ang lisensya ng WJ Construction. Ganon din ang araw ng pagdi-deliver ng sinasabing obligasyon. Pero lahat ng ito ay mariing itinanggi ni Henry Alcantara at sinabing hindi kailanman siya nag-deliver ng pera sa mga politiko. Dagdag pa niya, wala daw flood control project ever since si Senator Villanueva. Ang laman daw ng pag-uusap nila ni Villanueva ay tungkol sa follow-up nito sa pagpapatayo ng mga multipurpose buildings at hindi sa flood control. Follow up lang po siya sa akin na papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po, mga barangay hall. Yun lang po ang... For additional. Hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po, papalo up lang daw po yung request lang po. Bukod kay Alcantara, galit na itinanggi rin ni Estrada ang aligasyon at ganun din ni Senator Villanueva. Una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Sa malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Naggalit talaga ako, talaga napamura ako, napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Nagpahiwatig din si Villanueva na si Hernandez ay isa lamang pawn. Ibig sabihin, may isa na talagang nasa likod niya. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. So, klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula.
kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Hindi ito ang unang beses na may mga politikong idinawit sa maanumalyang mga proyekto ng flood control. Sa katunayan, ilang araw pa lamang ang nakakaraan, isang pasabog din ang pinakawalan ng mag-asawang Diskaya na minsang naging sentro ng batikos dahil sa mga ghost projects at mararangyang sasakyan. May pagkakataon pa nga na nilusob sila ng ilang militante dahil sa mga nakakalulang halaga na nakuha nila sa gobyerno. Pero gaya ni Hernandez, hindi rin nagpatalo ang mag-asawang Diskaya. Naglabas sila ng listahan ng mga pangalan ng mga politiko na inakusahan nilang nanghihingi daw ng kickback na nag-range ng 10 to 25% sa katiwaliang ito. Kabilang sa mga pinangalanan ay sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia, Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar, Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio, Pasig Representative Roman Romulo, Marikina Representative Marcy Chodoro, San Jose del Monte Bulacan Representative Florida Robes, Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr., Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Occidental Mindoro Representative Odi Tariela, Zamboanga Sibugay 2nd District Representative Antonieta Yudela, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Aga Party List Representative Nicanor Briones, former Office of the Presidential Assistant for the Visayas Yusek Terence Calatrava, former Aklan 2nd District Representative Chodorico Heresco Jr. at former Anwaray Party List Representative Florencio Gabriel Noel. Paliwanag ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly, wala daw silang magawa kundi ang makisama dahil kung hindi ay baka daw gawa ng problema ang mga proyektong na-award sa kanila para hindi ito matuloy. Mariing pinabulaanan din ni Curly ang mga katiwalian at ghost projects na ibinibintang sa kanila. Ang sabi niya, maling-mali daw ang mga datos na ipinasa sa Pangulo na nagdadawit sa kanila. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibibigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Pero sinasabi nila ghost. Wala ang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. Tinuturo sa amin ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Na Kaywawaw na yung lugar na yun substandard. Pero sinabi St. Timothy daw. Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung pagkamatay ni Rizal eh. At gaya ng inaasahan, mariing itinanggi ng mga nabanggit na mambabatas ang alegasyong binitiwan ni Curly Diskaya. Isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit ng mga Diskaya. Pagpalag ni Romualdez, kahit kailan hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng suhol mula sa kahit kanino dahil wala raw kakayanan ng sinuman na manuhol sa kanya. Sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Kasi ni Anino, ni Sara, o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public.
Tinawag naman ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro na demolition job o paninira raw sa kanya ang paratang ng mga diskaya. Wala raw katotohanan ng mga ito dahil wala pa siya sa pwesto sa Kongreso nang mapunta sa mga diskaya ang DPWH projects. Pinag-aaralan ni Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga diskaya. Nabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na nakinabang siya mula sa sinumang contractor. Kahit kailan, hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Lilinisin daw niya ang kanyang pangalan at pananagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Mariinding itinanggi ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang pahayag ng mga diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga diskaya kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila. Nabalitaan daw niyang nagbid si diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad sa mga sangkot na individual. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw ang kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod at maganda rin daw ang kanilang mga infrastruktura. Sasampahan daw ni Robes ng libel ang mga diskaya. Itinanggi rin ni Laguna Representative Benji Agaraw ang pahayag ng mga diskaya na humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Kakasuhan daw niya ng libel at perjury ang mga ito. Mariin din daw na pinabulaanan ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Pinabulaanan din ni Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga aligasyon. Nanindigan siyang walang ghost project sa distrito niya at kung may proyekto man, ang DPWH daw ang nangasiwa sa lahat. Sasampahan daw niya ng kaso ang mga diskaya sa mga mapanirang paratang nila. Isang pahayag sinabi ni Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na mariin niyang pinabubulaanan ng mga pahayag ni Diskaya. Wala raw siyang tinanggap na pera o pabor mula kay Diskaya. Sabi naman ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 100% hindi totoo ang mga aligasyon ng mga Diskaya. Wala raw silang proyekto sa kanilang distrito. Magsasampa raw siya ng kaso laban sa mga Diskaya para sa kanilang anyay kasinungalingan. Isa sa mga nabanggit ng mag-asawang Diskaya ay ang kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Congressman Zaldico na di umano ay humihingi daw ng at least 25% na kickback at mga opisyalis pa daw ng DPWH ang nangongolekta nito para sa kanya. Ayon pa kay Curly Diskaya, hinihingi daw ng mga congressman ang pera dahil lahat naman daw ito ay pondo sa mga unprogrammed funds at pawang mga congressional insertions lamang. Para bang binabawi lang ng mga congressman ang pondong sila mismo ang nagsingit sa national budget at hindi naman talaga kasama sa original budget ng NEP. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Ang karanasan ng mag-asawang Diskaya ay kaparehong-kapareho noon ng karanasan ni Vice President Sara Duterte matapos maaprobahan ang budget para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan. Itinakda kasi ng 2023 NEP na mayroong 5 billion pesos na budget sa pagpapatayo ng mga eskwelahan. Pero dahil sa congressional insertions, mula sa 5 billion pesos, lumobo ang budget ng 15 billion piso. Matapos maaprobahan ng 15 billion na dagdag na budget, lumapit na daw ang mga congressman kay VP Sara para kunin ang kanilang porsyento mula sa nadagdag na pera. Merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo
si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Pero hindi ito ang unang beses na lumabas ang pangalan ni Congressman Zaldico sa isyu ng mga korupsyon. 5 buwan na ang nakakaraan. Isang maikling dokumentaryo ang ginawa ng Rappler tungkol kay Zaldico bilang isa sa mga arkitekto ng kontrobersyal na 2025 national budget na ayon kay Congressman Tom Ungab ng 3rd District ng Davao City ay siyang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. The 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. Naging kontrobersyal ang budget na ito dahil sa pagbawas ng budget sa PhilHealth at DepEd habang bilyon-bilyon naman ang inilaan sa AKAP na proyekto ni House Speaker Martin Romualdez. Nang panahong yun, si Zaldico ang chairman ng House Appropriations Committee. Matatandaan na sinabi noon ni Vice President Sara Duterte na ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng 2 tao, si Speaker Romualdez at si Congressman Zaldico. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Pero matapos pirmahan ng Pangulo ang 2025 budget, nag-resign na rin daw si Ko sa kanyang tungkulin sa Kamara. Bago maging congressman, si Zaldico ang founder ng SunWest Construction, isa sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Marcos na sangkot umano sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa report, nakakuha ang SunWest ng 10.1 billion pesos sa halos 78 flood control projects sa bansa. Ayon kay Zaldico, nag-divest na daw siya sa kumpanyang SunWest dahil ibinenta na daw niya ang kanyang share sa kumpanya noon pang 2019 sa parehong taon nang siya ay manalo bilang congressman ng Ako Bicol Party List. Pero batay sa mga dokumentong kinalap ng Rappler, hindi naman daw ganap na iniwan ni Ko ang SunWest dahil siya pa rin daw umano ang may-ari ng ilang mga kumpanya sa ilalim mismo ng SunWest Empire, gaya halimbawa ng SunWestville na nasa likod ng maraming residential at condo projects sa Bicol. Isa din siya sa mga may-ari ng Misibis Land at Embarcadero Land Ventures. Maliban sa kanya, may shares din sa SunWest ang kanyang asawa at mga anak. Ayon pa sa nasabing dokumentaryo, umaabot daw sa halos 1 bilyong piso ang nakukuha ng SunWest taon-taon sa mga programa ng DPWH mula pa noong 2016 at yan ay sa Bicol pa lamang. Ayon sa Rappler, sa taong 2023 at 2024, umaabot na sa 13 billion pesos ang kinita nito sa mga proyekto ng DPWH. Sa mga panahong yun, si Zaldico na ang budget chairman sa Kamara. Si Zaldico din ang kapatid ni Christopher Ko na founder ng Hightone Construction and Development Corporation. Isa pa sa 15 contractors na pinangalanan ng Pangulong Marcos na involved sa mga flood control projects sa bansa. Mula 2016 hanggang 2025, nakakuha ang Hightone ng 600 kontrata sa DPWH na nagkakahalaga ng mahigit sa 44 na bilyong piso. Samantala, boyfriend naman ni Claudine Ko, pamangkin ni Congressman Zaldico, ang kapatid ng may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa din sa 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo.
Base naman sa pag-aaral na ginawa ni Congressman Toby Chanco ng Navotas, napag-alaman niya na nag-insert daw si Congressman Zaldico ng 13.8 billion pesos sa 2025 budget na karamihan daw ay inilaan sa mga flood control projects sa mga probinsya ng Abra, Bukidnon, Sarangani at Occidental Mindoro at iba pa. Yan ay kahit wala naman ang mga ito sa orihinal na NEP. Sa records ng Kongreso, meron doon na worth 13,693,000 pesos na ang requestor is Congressman Zaldico at napunta sa iba-ibang distrito. So anong tingin niyo po dito? What was Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya bakit unang-una, bakit siya may discretion over this amount of money. Kinestyon ni Tiangco ang nasabing insertions dahil sa sobrang laki nito. At bakit siko ang proponent nito gayong hindi naman niya sakop ang mga nasabing probinsya? Hindi ba daw dapat ang mga congressman ng mga probinsya ang mag-request at hindi si Zaldico? Liban dito, natuklasan din ni Tiangco na nadagdagan ng 2 bilyon ang dalawang party list, ang Ako Bicol at BHW. Isang bagay na masyadong questionable dahil dapat ay nasa 100 to 150 million pesos lang ang alokasyon ng mga party list. Nagulat din siya sa paglobo ng budget sa Oriental at Occidental Mindoro dahil mula 2.5 billion naging 20 billion ang budget ng dalawang probinsya. Una ko pong napansin doon is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang NEP po nila is something, hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang GAA po nila is, magkano ba? 20 billion. Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Hinala ng iba, parking lamang daw ito. Ibig sabihin, posibleng pansamantalang inilagay ang malalaking pondo sa nasabing mga probinsya pero kalaunan ay kokolektahin din. Ayon naman kay Tiangco, wala daw alam ang mga congressman ng mga nasabing probinsya sa mga insertions. Kaya imbes na parking, posibleng ito daw ang tinatawag na sagasa. May parking at mayroon ding sagasa. Parking kung ipinagpaalam sa isang congressman na ilalagak pansamantala ang pera sa kanyang distrito at babawiin din kalaunan. Sagasa naman kung walang alam ang congressman na nilagyan sila ng pondo at kalaunan ay babawiin din. Dahil sa mga aligasyong ito, nagkaroon ng motion si Congressman Erice ng Caloocan sa Kamara na ipatawag si Congressman Zaldico para linawin ang ilang mga bagay-bagay tungkol sa issue ng flood control project sa harap ng taong bayan. Pero tumutol si Congressman Benny Abante hanggang sa nagkaroon ng diskusyon ang mga mambabatas tungkol dito. Hindi ipinatawag si Congressman Zaldico dahil ayon sa kanila, wala pa daw umanong matibay na ebidensyang magdadawit sa kanya sa katiwaliang ito. Hinala naman ni Congressman Toby Chanco, halatang halata na sinusubukan ng liderato ng Kamara na protektahan ang pangalan ni Ko. Bukod kay Chanco, naniniwala din si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na si Congressman Zaldico talaga ang magsisilbing susi sa maanumalyang pondo ng 2025 national budgets. Siya naman talaga dapat ang unang imbestigahan dyan. Siya naman ang susi talaga niyan eh. Diba? Ang problema, yung mga kasamahan niya dyan na tiwali, nagmamaang-maangan pa. Nakinapang siguro. Nagbubulag-bulagan pa sila. Alam naman nila kung sino yung mga involved dyan eh. Sa isang interview, ipinaliwanag ni Mayor Magalong na ang mga kontraktor daw ang nasa pinakababa ng hierarchy ng korupsyong ito. At dahil daw sa dami ng mga nanghihingi ng kani-kanilang porsyento at sa laki ng ibinabawas sa pondo, napipilitan daw ang mga kontraktor na ito na gawing substandard ang mga materyales para mabawi ang perang naipamigay nila sa mga politiko.
At tungkol naman sa pamimili ng mga kontraktor na hahawak sa proyekto, ibinunyag ni Magalong na napili na raw ang kontraktor bago pa magsimula ang mga bidding. Nakadepende daw ang pagpili ng kontraktor kung sino ang mas may pinakamalaking maibibigay. Kamakailan ay formal nang binuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang independent body na siyang may kapangyarihang mag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Si Mayor Magalong ang itinalagang special advisor at investigador ng komisyon. Magkakaroon ng malawak na kapangyarihan ang komisyong ito para mag-imbestiga, mag-issue ng subpoena, magrekomenda ng mga kasong kriminal at administratibo, makipag-ugnayan sa lahat ng law enforcement at prosecution team, at humingi ng mga kakailanganing dokumento gaya ng mga libro, kontrata, bank records at iba pang mga materyales na kakailanganin ng komisyon. Kasama ni Magalong sina Rogelio Babes Singson at Rosana Fajardo. Sa ngayon ay wala pang chairman na itinatalaga ang Pangulo para dito. Hanggang sa mga araw na ito, hindi pa rin nagpapakita sa publiko si Congressman Zaldico. Ang huling balita ay nagtungo siya sa Amerika para magpagamot, pero wala pang updates kung kailan siya babalik sa bansa. Ayon kay Congressman Ko, hindi daw muna siya magbibigay ng komento tungkol sa issue ng 2025 budget hanggat walang abisto ang Korte Suprema o ang Office of the Ombudsman na magbigay siya ng sagot. Dagdag pa ni Ko, ikinagulat niya ang mga aligasyon na mayroon daw siyang kinalaman sa pag-i-insert ng mga budget para sa mga flood control programs. Pero higit kay Congressman Zaldico, nagkaroon din ng panawagan si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na imbestigahan din daw si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga flood control projects. Ayon kay Barzaga, mayroon daw siyang personal knowledge tungkol sa isyong ito. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Bagaman malabo pa sa ngayon na madinig ang side ni Congressman Zaldico, nakapaghain na ng kaso ang bagong hepe ng DPWH na si Vince Dizon. Ayon kay Dizon, 20 personalidad ang sinampahan nila ng kaso, kabilang sina former District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na inilipat na sa Pasay City Jail dahil na rin sa utos ng Senado, Construction Section Chief JP Mendoza at John Michael Ramos. Kasama din sa 20 kinasuhan sina Sally Santos ng Sims Construction Trading, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction at si Sara Rowena Discaya. Sa kanyang interview kay Karen Davila, nagpahiwatig pa si Secretary Dizon na posibleng masangkot si dating Secretary Manny Bonoan. Naniniwala kasi si Dizon na hindi makakakilos ang mga nasa ibaba kung walang kooperasyon ng mga tao sa itaas ng departamento. Matatandaan na sa huling expose ni Senator Panfilo Lacson, binanggit ng senador ang pangalan ni Secretary Bonoan. Ayon kay Lacson, si Bonoan daw ay isa sa mga may-ari ng MBB Global Properties Corporation. Co-owner ni Bonoan sa kumpanyang ito si Mayor Maglangke ng Candaba, Pampanga, na siyang may-ari naman ng Global Concrete Builders Incorporated na sinasabing kumubra ng 2.195 billion pesos sa ilang mga flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Lacson, hindi na daw katakataka kung bakit laging depensa ni Bonoan na isolated cases lamang daw ang mga palpak na flood control projects dahil posible na iniiwasan lamang ni Bonoan na maungkat ang tungkol sa kontrata ng Global Concrete na kumpanya ng kanyang business partner. Samantala, sa isang episode ni Ms. Jessica Soho sa GMA News,
napag-alaman na may 5 proyekto sa Bulacan na na-assign sa Global CREAT ni Mayor Maglangke na nakarecord din sa Sumbong sa Pangulo website. Pero nang bisitahin ito ng GMA News Team, wala ni isa dito ang ginawa. May ilang mga flood control project na natagpuan ng team pero lahat ng ito ay hindi ginawa ng Global CREAT. Sa madaling salita, posible na ghost project ang mga nasabing proyekto. Ang tanong ngayon, nasaan na ang flood control project na nakalista sa Sumbong sa Pangulo website na gawa di umano ng Global CREAT Builders Incorporated? Isa nga ba itong ghost project? Kailan nga ba mahihinto ang korupsyong ito? Sa kabila ng paulit-ulit na pangakong paglilinis, bakit patuloy pa rin ang pag-alingaw-ngaw ng hinaing ng taong bayan? Umaangal na ang mga magsasaka dahil sa mga paulit-ulit na pagbaha na sumisira ng kanilang mga tanim. Umaangal din ang mga manggagawa na hindi raw nila ramdam ang buwis na kanilang binabayaran. Umaangal na rin ang mga kabataan na ninanakawan ng kinabukasan. Pero paano nga ba ito mapuputol? Ang sagot, hindi lamang sa isang lider, kundi sa sama-samang paniningil at pagbangon ng bawat Pilipino. Dahil kung ang tao ay magsasawa sa pananahimik at pipiliing manindigan, doon magsisimula ang tunay na pagbabago.